Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay, tayo ba ay hadlang sa kaligtasan? Tayo ba ay hadlang sa kaligtasan? Ayon po sa isa, ang mga Kristiyano daw, ang mga ligtas, sila mismo ang naging hadlang sa kailigtas ng mga kaluluwa. Sa ngayon po, parang niniwala akong ito ay totoo. Lalo na po sa ating sariling iglesia. Halimbawa po, hindi ba tayo merong buwan-buwan na First Time Visitors Sunday? Tayo nag-anyaya po ng mga hindi ligtas sa ating face-to-face Sunday worship service upang sila po ay makapakinig ng Ebanghelyo. At bilang pagtulong sa hirap ng buhay, sa kasalukuyan, sila ay matanggap pa ng 5 kilong bigas at pack lunch sa pagkakataon na sila ay makarating. Kasi mga minamahal, nais nating sila ay dumalo sa ating face-to-face Sunday worship service upang sila po ay makapakinig ng Ebanghelyo at sila po ay magsisi, manampalataya sa ating Panginoong Hesus at magsuko ng kanilang buhay sa Kanya upang sila po ay maligtas. Ngayon, ano kaya po ang isipin ng ating mga bisita? Ano kaya kailangang iisipin? At ano kaya ang maramdaman nila kung mismong ang mga miyembro ng ating iglesia at marami matagal ng mga miyembro ay hindi dumadalo sa ating panambahan? At tila hindi nila pinapahalagahan ang ating pagtitipon tuwing linggo. Pati mga kumbinsi mga minamahal, pati mga kumbinsi ang mga bisitang dumating, kung mismong ang mga miyembro at mga Kristiyano at ligtas daw, ay hindi natin makumbinsi na sila po ay hindi dumadalo. Ayon po sa 1 Pedro 2:12, dapat tayong mamuhay ng maayos sa gitna ng mga hintil o mga tagalabas. Ayon po sa Matthew 5:16, paliwanagin natin ang ating ilaw sa harap ng mga tao upang kailan makita ang ating mabuting gawa at mapuri ang ating Diyos. Ang bilin po ni Pablo kay Tito sa Titus 2:7 ay maging halimbawa siya sa mabuting ugali. Kaya po kung tayo po ay delinkwente at laging absent na Kristiyano, hindi ba nakakatisod tayo sa mga hindi ligtas? Naroon sila, pero tayo mismo ay wala sa ating panambahan. Maraming salamat po.